Yan ba talagang pinakasalan ng CEO? Janitress vibes? Nagtawanan ng mga nurse habang may babaeng nakaluhod. Nagkuskos ng sahig ng CR. Sayang si Sir Nolan, nag-level down. Buti na lang may bago siyang classy wife ngayon. Pinilit niyang hindi tumingin, nakayuko. Punit-punit ang puso niya pero kailangan manatiling patay. Sa mata ng mundo, uy, kamukha mo yung unang asawa niya na nasunog. Sana totoong ang patay na yon para hindi na nakakahiya sa pamilya nila. Nalaglag ang timba. Tumayo siya at nanginginig. Sa likod, dumating ang convoy. CEO Nolan walked in at napahinto. At nagtagpo ang mga mata nila. Elara? Buhay ka? Ang tunog ng violin sa loob ng Grand Ballroom ay parang bulong ng pangungutya. Lahat ng mata nakatingin sa kanila, sa bagong kasal. Si Nolan Estrella ay batang CEO ng Estrella Group. Suot ang mamahaling tuxedo, katabi niya ang babaeng pinakasalan niya kahit laban sa gusto ng lahat, si Elara. Simpleng babae mula sa probinsya. Tahimik, marunong umiti pero halatang hindi sanay sa magarang paligid. Smile, Elara. Bulong ni Nolan habang hawak ang kamay ng asawa. Napilitan namang umiti si Elara kahit ramdam niyang wala sa kanya ang mundo. Mula sa mesa sa unahan, nakaupo si Mrs. Estrella, ang ina ni Nolan. Naka-pearl necklace at may tinging parang yelo. Anak ng kusinera? Ito ba talagang gusto mo? Mahinang sabi niya sa kapatid ni Nolan na si Bianca. Nagkibit balikat lang ang babae. Let's see how she lasts. Habang nagpapatuloy ang reception, ramdam ni Elara ang lamig ng paligid. Lahat ng bisita ay formal, puro mayayaman, puro kilalang tao. Siya lang ang tila hindi nabebelong. Ang ganda mo, sabi ni Nolan na pilit na binubura ang takot sa mga mata ng asawa. Ngumiti naman siya ng mahina. Salamat. Sana tanggapin din nila ako. Hindi sumagot si Nolan. Tumingin lang sa mesa ng pamilya niya. Tapos muling humarap sa kanya. Basta ako, tanggap kita. And that's what matters. Pero sa likod ng mga kamera at mga palakpak, naroon ang bigat ng katotohanan na para sa marami, siya ang dahilan ng kahihiyan ng Estrella family. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula ang mga problema. Ang negosyo ni Nolan, dati stable at mabilis lumago, biglang nagkaroon ng sunod-sunod na losses. Sir, 2 major investors ang umatras, sabi ng secretary. What? Why? Tanong ni Nolan, habang naglalakad papunta sa opisina. They said they're uncertain about your leadership decisions, especially since your marriage. Napahinto siya. My marriage? Ano namang kinalaman ng sa negosyo? Pero totoo, sa loob ng boardroom, naroon ang mga directors. Karamihan kilala ng kanyang ina. Mr. Australia, sabi ng isa. No offense, but your wife's background, it affects our brand image. Napalakas ang boses ni Nolan. You're talking about my wife, not some business liability? Tahimik ang lahat. Hanggang sa marinig ang malalamig na hakbang ni Mrs. Estrella. Nolan, we're just being realistic. Ang kumpanyang to ay tinayo ng mga Estrella, hindi ng kung sino-sinong babae sa probinsya. Ma, pinilit niyang maging kalmado. Elara's not the problem. Pero sumingit si Bianca, nakangiti pero may tusok ang boses. Then, what is? Baka malas lang talaga, kuya. Ever since she came into your life, sunod-sunod ang pagbagsak. Tahimik si Nolan, pero sa loob niya, kumukulo ang dugo. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Elara sa kusina. Nakatali ang buhok, may apron, nakahanda na ng hapunan. Hi hon, kumain ka na ba? Niluto ko yung paborito mong sinigang. Hindi ako gutom. Napahinto si Elara. May problema ba sa office? Hindi siya sumagot agad. Pinagmasdan niya ang asawa. Simple, totoo, walang pretensyon. Pero sa isip niya, kumakapit ang sinabi ng ina at ng board.
Bakit parang simula nung nagpakasal tayo lahat bumagsak? Nabitawan ni Elara ang sandok. Nolan, ibig mong sabihin? Hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo pero naputol siya ng panginginig sa boses ni Elara. Pero naramdaman ko, tuwing tinitingnan ako ng nanay mo parang gusto niyang mawala ako. Ginawa ko naman lahat para makuha ang loob nila. Lumapit si Nolan, hinawakan ng kamay ng asawa. I know, I'm sorry. I'm just tired. Tahimik, katanging tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Kinabukasan, habang naglilinis si Elara sa maliit na lang bahay, nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag ang kapitbahay. Ospital. Hello? Ano po nangyari? Ang nanay mo ay nataka sa puso. Dalian mo. Nalaglag ang hawak niyang baso. Agad siyang tumakbo. Bitbit ang bag, hindi man lang nakapagpaalam kay Nolan na nasa meeting noon. Sa ospital, halos mawalan siya ng hininga nang makita ang ina sa emergency room. Nakakabit na sa oxygen. Putlang-putla. Nay, eto na ako. Please, gumising ka na. Lumapit ang doktor. Ma'am, kailangan natin siyang makonfine. Pero critical condition. Kailangan ng tests and procedures agad. Magkano po, Doc? Mga 200 hanggang 300,000 po ang initial deposit. Nanginginig ang kamay ni Elara. Pero Doc, wala po akong ganong kalaking pera. Tiningnan siya ng doktor na may awa sa mata. Kailangan natin magdesisyon agad. Umiiyak siya habang hinahaplos ang kamay ng ina. Nay, anong gagawin ko? Sana nandito si Nolan? Lumipas ang ilang oras, tumawag siya sa asawa. Pero paulit-ulit lang ang automated voice. The number you have dialed is out of coverage area. Lalong bumigat ang dibdib niya. Tumingin siya sa kawalan. Nagdarasal. Diyos ko, tulungan niyo ako. Wala akong ibang matatakbuhan. Habang hawak ang kamay ng ina, tumulo ang mga luha na Elara. At sa labas ng kwarto, dumaan ang 2 nurse na nag-uusap. Yan ba yung asawa ng CEO? Sayang ano? Ang ganda sana pero mukhang problemado. Malas nga daw yun siya. Kaya bumagsak yung kumpanya ng asawa. Tumawa sila. Mahinang bulong pero sapat para marinig na Elara. Pinilit niyang wag umiyak. Pero nang bumalik siya sa loob, tuluyan ang bumigay ang luha niya. Hinaplos niya ang mukha ng ina, tsaka bumulong. Kakayanin natin to, Nay. Kahit mag-isa lang ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo pala ang salitang kinasgusok laman. Hindi lang ng pamilya ng asawa niya, kundi ng mismo mundong ginagalawan nila. Si Elara ay umiiyak sa ospital habang patuloy ang tunog ng monitor ng inang halos mawala na. Malakas ang amoy ng alkohol sa ospital. Ilang araw na hindi umuwi si Elara. Nakaupo sa gilid ng kama ng ina, nakapikit pero gising. May mga papel sa tabi niya, medical bills, lab results, at ang nakasulat na for open heart surgery. Ma'am, sabi ng nurse na lumapit ng maingat. Kailangan po talaga ng operation. Kung mag-delay pa, baka hindi na kayanin ni nanay. Napaikot ang siya na Elara sa kaba. Magkano po ulit ang kakailanganin? Almost 1 million po. 1 milyong piso. Parang dagundong ng kulog sa tenga niya. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Malamig, mahina. Nay, kakayanin ko to. Promise, gagawa ko ng paraan. Kinabukasan, dala ang payong at envelope ng mga resibo, pumunta si Elara sa Estrella Mansion. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng mga guard at tingin na parang hindi siya kalala. Ma'am, may appointment po ba kayo? Sabihin mo kay Mrs. Estrella, asawa ko ni Nolan. Tahimik ang tanod. Kinumutan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang hindi siya makapaniwala. Pagkaraan ng ilang minuto ay pinapasok siya. Sa loob ng mansyon, tila ibang mundo. Malamig ang aircon, amoy mamahaling pabango. May chandelier na kasing kinang ng luha na pinipigilan niyang tumulo. Nakaupo sa sala si Mrs. Estrella. Hawak ang tasa ng kape. Sa tabi niya si Bianca, naka-cross legs at naka-designer dress. Elara,
Malamig na bati ng matanda. Anong kailangan mo? Huminga ng malalim si Elara at naglakad papalapit. Nasa ospital po si nanay. Kailangan ng operasyon. Baka po pwedeng tulungan ninyo ako kahit utang muna. Tiningnan siya ni Mrs. Estrella mula ulo hanggang paa. Utang? Umiling siya. Elara, we are not a charity. Sumingit si Bianca. Kunwari may hinahon ng tono, pero may halong pang-aasar. Ang tapang mo rin humarap dito. Considering na ikaw ang dahilan kung bakit halos bumagsak ang kumpanya ni Kuya. Bianca, hindi totoo yan. Then why are you here begging for money? Napalunok si Elara. Ginagawa ko to para sa nanay ko. Kahit sabihin mong wala akong kwenta, may puso pa rin ako, anak. Tahimik si Mrs. Estrella. Pagkalipas ng ilang segundo, inilapag niya ang tasa ng kape. Kung gusto mo ng tulong, may paraan. Napatingin si Elara. Ano pong ibig niyo sabihin? Maglaho ka. Napatigil siya. Maglaho? Tumayo ang matanda, lumapit sa kanya. Simula nang dumating ka, puro gulo ang buhay ni Nolan. The company, the family, the name, lahat na apektuhan. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, umalis ka. Permanently. Humakbang siya paatras at nanginginig. Hindi niyo pwedeng hilingin yon. Ngumiti si Bianca. Pwede. Kasi kaya naming bayaran ng paglaho mo. Inabot ni Mrs. Estrella ang sobre. 2 million pesos. Enough to pay for your mother's surgery and more. Kapalit, aalis ka. Hindi ka na babalik at wala kang sasabihin kay Nolan. Ever. Parang binagsakan ng mundo sa Elara. Totoo po ba to? Of course. Lahat legal. May pipirmahan kang kasunduan. Once you disappear, we'll handle the rest. Nakatitig siya sa sobre. 2 milyon. Enough para mabuhay ang nanay niya. Enough para mawala siya. Anong gusto mo? Tanong ni Bianca sabay ngiti. Ang pag-ibig mo o ang buhay ng nanay mo? Sa gabing iyon, umuulan ng malakas. Nakaupo si Elara sa loob ng chapel ng ospital. Tahimik, nanginginig. Sa harap niya ay may kandilang unti-unting nauupos. Diyos ko, bulong niya. Anong gagawin ko? Naalala niya ang mga sandaling kasama si Nolan. Ang mga tawanan, ang mga pangarap nila. Pero naalala rin niya ang mga tingin ng pamilya nito. Mga salita nilang humuhiwa sa puso niya araw-araw. Hawak niya sa isang kamay ang sobre ng pera. Sa kabila ng medical chart ng ina. Kung pipirma ako, mawawala ako sa buhay ni Nolan. Pero mabubuhay si nanay. Pinikit niya ang mata, tumulo ang luha. Mahal ko siya. Pero hindi ko kayang manood na mamatay si nanay. Tumayo siya, hawak pa rin ang envelope. Ito lang ang paraan. Ilang araw ang lumipas, nakalabas ang ina nila mula sa operasyon. Successful. Nakatulog ng mahimbing si Elara sa tabi ng kama nito. Pero sa loob niya, may kakaibang kirot. Bago umalis si Elara, tiningnan niya ang ina na maayos na nakasmile at mas mahinahon. Inay, okay na po kayo. Bulong niya. Halatang ramdam ang ginhawa sa puso. Napangiti ang ina at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik naman na umalis si Elara. Dalang kapayapaan at bagong simula. Tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Elara? Napahinto siya. Nolan? Babe, sorry. 3 days akong walang signal. What's happening? Ang dami kong missed calls mo. Naginig naman ang kamay niya. Wala babe, okay lang. May inasikaso lang ako. Are you sure? I'll take the next flight home. Huwag na, busy ka pa dyan. Tiningnan niya ang ina, tulog na tulog, nakangiti kahit naka-oxygen. Hindi niya sinabi ang totoo. Kinagabihan, bumalik sa Elara sa bahay nila para lang kunin ang ilang gamit. Tahimik, madilim, parang walang buhay. Bago siya umalis, tiningnan niya ang wedding picture nilang mag-asawa. Patawad, Nolan. Bulong niya. Hindi mo naman ako kayang ipaglaban, kaya ako nang aalis. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na bag. Sa labas, naghihintay ang kotse ng tauhan ni Mrs. Estrella. Ready ka na? Tanong ng driver.
Tumango siya kahit nanginginig. Oo. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa likod. Papalayo sa bahay na minsan tinawag niyang tahanan. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas sa balita. Fire broke out in the Australia residence. 1 dead. Nasunog ang dating bahay nila ni Nolan. Ang bakay ayon sa report ay nakalalang sa Elara, Australia, base sa natagpuang singsing at kwentas. Sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina, pinanood na Elara ang balita mula sa sulok ng kwarto. Hawak niya ang anak ng dokumentong nagpapatunay ng bagong pangalan niya, Ella Ramirez. Niyakap niya ang sarili, tumulo ang luha. Mula ngayon, patay na si Elara. Sa labas ng ospital, malamig ang hangin. At sa kabilang dulo ng mundo, si Nolan, bagong dating mula abroad, halos mabaliw nang marinig ang balita. Sir, nasunog ang bahay. Wala ng asawa mo. Natigilan siya, tuluyang napaupo sa sahig. Elara, bulong niya na nanginginig ang boses. Bakit mo ako iniwan? Sa dilim ng gabi habang bumabagsak ang ulan, isang babae ang naglalakad sa kalsada. Buhay, pero wala na sa mundo ng dati niyang pangalan. Tahimik ang opisina sa Singapore nang tumunog ang telepono. Nakamiting si Nolan Estrella. Pagod pero focused. May mga investors sa kabilang mesa at sa gitna ng presentation. Sinanisan siya ng assistant. May tawag mula sa Pilipinas. Sir, emergency from Manila. Nagkibit siya ng balikat, bahagyang nainis. Tell them I'll call back. Pero nakita niya ang mukha ng assistant, namutla. Sir, it's about your wife. Napatigil naman si Nolan. Agad niyang kinuha ang telepono. Hello? This is Nolan Estrella. Sir, boses ang tauhan na mabagal, nanginginig. Nasunog po yung bahay niya sa Tagaytay. Wala na po si Ma'am Elara. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. What? May natagpuan pong katawan, sir. At base sa kwentas at singsing, si Ma'am Elara daw po yun. Hindi niya na narinig ang kasunod. Parang lumabo ang paligid. Nabitawan niya ang cellphone. Nolan? Tanong ng investor pero hindi siya nakasagot. Tumayo siya at diretsong lumabas. Halos mabangga ang receptionist. Sa elevator, hawak niya ang ulo. Paulit-ulit ang boses sa isip niya. Wala na si Elara? Wala na si Elara? Paglapag ng eroplano sa Maynila, hindi na siya huminga ng maayos. Diretso siya sa ospital kung saan dinala ang bangkay. Bumungad sa kanya ang kabaong. Natatakpan ng puting tela. Sir, ito po yung nakuha sa site. Sabi ng polis. Partial remains lang pero may mga personal items. Nilapitan niyo ni Nolan, nanginginig. Tanggalin mo yung tela. Pagangat ng tela, napahawak siya sa bibig. Hindi man makilala ang mukha, ngunit nakita niya ang maliit na silver necklace. Yung ibinigay niya sa kasal nila. Para lagi kang ligtas. Sabi niya noon kay Elara habang sinusukpit iyon. Ngayon, iyon na lang natira. Niyakap niya ang kabaong. Umiiyak. Walang pakialam sa mga nakatingin. Bakit mo ko iniwan? Bakit? Bulong niya. Akala ko kakayanin natin lahat. Sa gilid nakatingin si Mrs. Estrella. Walang emosyon sa mukha. Anak, mahinahon niyang sabi. Wala na tayong magagawa. Accept it. You have to be strong. Ma, hindi ko kaya. Huwag mo hayaang masira ka. You're the CEO now. The company needs you. Ngumisi siya na mapait. Company? Ma, asawa ko yun. Tao, hindi investment. Pero hindi na sumagot ang ina. Umiling na lamang ito. Sometimes, Nolan, love makes you weak. Lumipas ang mga linggo. Lahat ng tao sa paligid niya ay patuloy sa buhay. Pero si Nolan para siyang buhay na multo. Tuwing umuulan, parang naririnig pa rin niya ang boses na Elara. Huwag mo kalimutang kumain, ha? Lagi kang overwork. Pinapanood niya ang lumang video nila. Si Elara, nasa simpleng dress, tumatawa habang kumakain ng street food.
Ang arte mo kasi, puro steak. Tikman mo to. At sa video, pinilit siyang subuan ng fishball. Pareho silang tumawa. Ngayon, nakaupo siya sa sala ng malaki nilang bahay. Hawak ang tablet. Tahimik, walang tawa, walang ilara, walang buhay. Pumasok si Bianca, bitbit ang tray ng kape. Kuya, okay ka lang? Leave me alone. Kuya naman, ilang linggo ka ng ganyan. Kahit si mama nag-aalala. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Napatigil si Bianca, pero hindi sumuko. Kung tutuusin, baka ito na rin ang pagkakataon mo para makapag-move on. She's gone, Nolan. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Tumingin siya ng matalim. Don't you ever say that again. Tahimik si Bianca. Paglabas niya ng pinto, tumulo ang luha ni Nolan. Pero walang tunog. Parang ubos na siya. Minsan sa opisina, habang nakatitig sa bintana, narinig niya ang sekretary. Sir, condolence po ulit. Pero kailangan po natin magdesisyon tungkol sa merger. Postpone it. Pero sir, I said postpone it. Tumalikod siya, naglakad palabas. Sa hallway may babaeng empleyado na may dalang kape. Nadulas ito, nabuhusan ang coat niya. Oh my God, sir, sorry po. Napalakas ang boses ni Nolan. Can't you be careful? Nang makita niya ang takot sa mukha ng babae, natahimik siya. Parang si Elara, ganon din ang tingin tuwing nagagalit siya. Forget it, bulong niya. I'm sorry. Bumalik siya sa opisina. Binuksan ang drawer. Nandoon pa rin ang wedding ring nila. Hawak-hawak niya ito. Halos mapiga sa palad. Kung nasaan ka man, sana mapatawad mo ako. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na inuupahan, nakaupo si Elara. Buhay, naka-hoodie, nakatingin sa maliit na frame ng litrato nila ni Nolan. Hawak ang tiyan. 3 linggo na mula nang umalis siya. 3 linggo na rin niyang hindi alam kung paano mabubuhay. Nang biglang maramdaman niya ang kakaibang sakit sa puson, aray, napahawak siya. Tumayo pero nahilo. Sa takot, pumunta siya sa health center. Ma'am, ilang buwan na po since your last menstruation ninyo? Tanong ng nurse. Mga 6 na linggo na siguro. Let's do a test, ha? Pagbalik ng nurse, may hawak siyang maliit na stick. Congratulations, ma'am. Napatulala siya. Congratulations? Positive po, buntis kayo. Nanginginig ang kamay ni Elara. Tumingin siya sa tiyan, tsaka napaupo. Umiiyak. Buntis ako. Hinaplos niya ang tiyan, luhaang nakangiti. Anak ka namin ni Nolan. Kahit wala na ako sa mundo niya, hindi kita pababayaan. Lumabas siya ng klinik, tinamaan ng araw ang mukha niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, may dahilan ulit siyang mabuhay. Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang ina. Habang umiiyak si Nolan sa harap ng puntod na Elara, sa kabilang bayan ay isang batang buhay ang unti-unting tumitibok sa sinapupunan ng babaeng akala ng lahat ay patay na. Mainit ang hangin sa maliit na karenderyang pinapasukan ni Ella Ramirez. Ang bagong katauhan ni Elara Estrella. Suot niya ang simpleng uniforme, kulay maroon na polo at itim na apron. May tatak na Chick Boy Express. Ella, bilisan mo dyan, may bagong order sa table 3. Sigaw ng kasamahan niyang si Joy. Oo na girl, sagot niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tulad ng dati, sanay siya sa trabaho. Pero iba ngayon, mabigat ang tiyan niya. Mahigit 7 buwan na nang nagdadalang tao. Tuwing tumatayo siya, naramdaman niya ang kirot sa likod. Ngunit tiniis niya iyon. Kailangan niya ng pera. Wala siyang pamilya. Wala siyang kakampi. Sa bawat hinga, dala niya ang bigat ng nakaraan. Ang apoy, ang pagkawala, at ang buhay na piniling itago. Pag-uwi niya sa inuupahang kwarto, halos gumuho ang tuhod niya sa pagod. Maliit lang ang lugar, isang kama, lumang electric fan at basyong kahon na ginawang lamesa. Inilapag niya ang plastik ng tinapay, saka huminga ng malalim. Tayong 2 na lang anak. Bulong niya habang hinahaplos ang tiyan.
Hindi ko alam kung paano ko kakayanin pero kakayanin ko. Napapikit siya at sa gitna ng katahimikan, naalala niya si Nolan. Ang mga gabing magkasabay silang nagluluto. Ang tawa nito tuwing nasusunog ang ulam niya, pero agad niyang pinahid ang luha. Tama na, wala na yon. Lumipas ang mga araw, patuloy siya sa pagtatrabaho. Kahit lumalaki na ang tiyan, ayaw niyang magpahinga. Ella, dapat nagpapahinga ka na, sabi ni Joy minsan. Baka mapaala ka sa counter. Ngumiti lang siya. Wala akong choice, girl. Pag hindi ako pumasok, wala akong pambayad sa upa. Isang gabi habang nag-aayos ang sahig bago magsara ang karinderya, bigla niyang naramdaman ng matinding kirot sa puson. Napahawak siya sa tiyan. Aray, Diyos ko. Ella, okay ka lang? Sigaw ni Joy. Parang lalabas na. Hingal niyang sagot, nanginginig. Agad na tumawag ng tricycle si Joy. Salayin in, bilis! Habang tumatakbo ang tricycle sa basang kalsada, sumisigaw si Ella sa sakit. Please, konting tiis pa. Bulong ng driver. Pero halos mawala na siya ng malay sa tindi ng contraction. Pagdating sa lying-in clinic, sinalubong siya ng nurse. Ma'am, ilang buwan na po? 8. Premature? Sige, iakit agad. Mabilis ang lahat. Tinanggal ang mga alahas, inangat ang laylayan ng damit. Tumulo ang pawis si Ella habang hinihingal. Ma'am, huminga po kayo ng malalim. Push! Hindi ko na kaya. Sigaw niya. Kaya mo yan, ma'am. Isa pa. Push! Habang nasa gitna ng paghihirap, tumulo ang luha niya. Sa isip niya, kung nandito lang sana si Nolan. Pero wala. Walang kamay na humahawak sa kanya. Walang boses na nagsasabing, kaya mo yan. Siya lang. Siya at ang bata. Muling sigaw ng nurse. Push na ma'am, nakikita ko na yung ulo. Isang malakas na sigaw. Isang huling pagbuga ng lakas at narinig niya ang unang iyak ng sanggol. Congratulations ma'am, baby boy. Napahinga si Ella, nanginginig, umiiyak. Inabot sa kanya ng nurse ang maliit na sanggol. Maputla, nanginginig din sa lamig. Pinunasan nila ito at sa wakas, inilagay sa kanyang dibdib. Tahimik siyang tumingin. Ang liit-liit ng anak niya. Ang mga kamay, kasing liit ng kanyang daliri. Kahit hindi tayo tinanggap ng pamilya ng tatay mo, bulong niya na nanginginig ang tinig. Tatayo tayo. Hindi kita pababayaan. Lumipas ang ilang oras, nakahiga pa rin siya sa kama ng klinika. Sa tabi niya ay tulog ang sanggol. Lumapit ang midwife. Ma'am Ella, kamusta pong pakiramdam ninyo? Masakit pero okay lang. Magkano pong babayaran ko? Napatigil ang nurse. Ma'am, kulang po. Pwede pa yung installment. Tumango si Ella na nakangiti kahit pagod. Salamat ha. May trabaho naman po ako, babalikan ko kayo. Habang papalabas ang klinika, makalipas ang ilang araw, bitbit niya ang anak, balot sa lumang kumot. Umulan ng mahina pero hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, bawat patak ay ulan ng paalala. Buhay pa siya, may dahilan pa para lumaban. Sa bagong tirahan, isang maliit na kwarto sa tabi ng laundry shop, natutulog siya sa sahig na may manipis na foam. Katabi ang anak. Tinawag niya itong si Liam. Galing sa Elara at Nolan. Liam Estrella. Bulong niya. Siya kang umiti na mapait. Hindi pwede. Ramirez. Liam Ramirez. Tinignan niya ang anak na mahimbing na natutulog. Pasensya ka na ha, anak. Hindi mo muna makikilala ang tatay mo. Pero ipapangako ko, lalaki kang mabuting tao, kahit walang yaman. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya sa trabaho. Dala ang baby sa likod sa tuwing walang magbabantay. Ella, ang cute ni baby mo, sabi ng isa sa mga regular customer. Salamat po, sagot niya. Laking gatas at dasal lang yan. At tuwing nakikita niya si Liam na tumatawa, parang nawawala ang bigat ng lahat. Kahit pagod, kahit gutom, may saya. Kasi sa bawat ngiti ng anak niya, parang sinasabi nito, Ma, proud ako sa'yo.
Isang gabi habang nagpapadede, napatingin siya sa maliit na bintana. Kita niya ang mga bituin. "Tingnan mo yan, anak," bulong niya. "Yan ang mga ilaw ng langit. Doon tayo kukuha ng pag-asa." Ngumiti siya sabay halik sa noo ng anak. "Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita ang tatay mo. Pero kapag dumating na ang araw na yon, gusto kong makita niyang matatag tayo, na hindi tayo gumuho kahit ayaw nila sa atin." At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at lamig ng hangin, nakatulog si Ella. Yakap ang anak. Yakap ang panibagong buhay na pinili niyang simulan mag-isa. Sa kabilang dako naman ng lungsod, si Nolan ay nakatanaw sa bintana ng opisina. Hawak pa rin ang singsing sa daliri. Hindi alam na sa parehong langit na tinitingnan niya, may isang babaeng humihinga para sa kanila. Maagang gumising si Ella Ramirez, dating si Alara Estrella, bago pa sumikat ang araw. Tahimik niyang tinupi ang lumang kumot, hinaplos si Liam na mahimbing pang natutulog. "Anak, gigising na naman tayo ng pagod, pero para sa'yo to," bulong niya bago hinaplos ang buhok ng bata. Matapos maganda ng kape at tinapay na may asukal lang, lumabas siya ng inuupahang kwarto. Sa tabi ng palengke, bitbit ang bag na may lamang basahan, guwantes at maliit na lalagyan ng pabango. Para kahit janitress lang, amoy malinis pa rin siya. Sa ospital kung saan siya natangkap bilang janitress, amoy antiseptic at sabon ng bawat pasilyo. Suot niya ang asul na uniforme. May nakabordang pangalan, Ella R. Tahimik siyang nagwalis sa hallway. Nakayuko. Ayaw pansinin ng kahit sino. "Good morning, ma'am." Bati ng isang nurse sa palaging mabait. "Good morning po," sagot niya na may ngiti kahit pagod. Habang naglilinis ng sahig, napapatingin siya paminsan-minsan sa mga batang pasyente. May ilang mga batang katulad din ni Liam na kasing edad nito. Kada tawa ng mga bata para bang nagiging magaan ang dibdib niya. Kaya minsan, kahit ayaw ng supervisor, pasimple siyang kumakanta habang naglilinis. Kahit sandali, tayong dalawa ay magkasama. Hanggang sa mapansin siya ng nurse. "Ella, ang ganda ng boses mo ah." Napangiti siya pero umiwas ang tingin. Sanay lang po ako mag-video ko noon." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Liam. 4 na taong gulang na ngayon, naka-drawing ng araw at stick figures. "Ma, ikaw to oh. May walis ka?" Napangiti si Ella. Lumuhod at niyakap ang anak. "Ang galing naman ni Liam. Pero bakit may luha si mama dito sa drawing?" Kasi sabi ni teacher, dapat daw, totoo yung feelings." Natahimik siya saglit tsaka natawa. "Ang talino mo talaga. Pero anak, kahit may luha si mama, masaya yan ha." Tumango ang bata sabay yakap ulit. Kinabukasan, habang naglilinis sa 4th floor ng ospital, napadaan siya sa pediatric ward kung saan kadalasang nagpapacheck up si Liam. Nandoon siya ngayon, nakaupo sa bangko, tahimik na nag-aantay. Lumapit ang doktor. "Miss Ella, mild asthma lang po ulit. Maintain lang natin ang gamot." "Salamat po, Doc. Sobra pong salamat." Sagot niya na halos maluha sa ginhawa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa restroom para maglinis ulit. Kilala na siya ng ibang mga janitress doon. "Uy, Ella, may bagong boss daw sa admin. Mukhang pogi ah." Napailing siya. "Hindi ko na panahon yan, girl. Trabaho muna bago kilig." Tawanan ng mga kasama. Pero sa loob-loob niya, wala na talaga siyang lakas para sa pag-ibig. Isang hapon, habang nagmamop ng sahig sa main lobby, biglang sumigaw ang head nurse. "Mga staff, papunta ang VIP. Linisan lahat, mabilis." Nagmadali naman si Ella. Pinunasan ng tiles, inayos ang mga upuan. Maya-maya ay bumukas ang glass doors. Pumasok ang grupo ng mga naka-business attire, mga sponsor ng ospital, at sa gitna nila, isang babaeng nakaputing dress. May bitbit na designer shopping bags at sunglasses kahit nasa loob ng building. "Si Ma'am Carla yan," bulong ng isang nurse. Asawa ng bagong major investor. Napatingin si Ella kahit pilit niyang iniiwas ang tingin. "Carla,
Kilala niya ang pangalang iyon. Ang babaeng gusto ng ina ni Nolan na dati ay pakasalan. Kinabog ang dibdib niya, kaya mabilis siyang umatras. Pero habang nagpupunas ng sahig, tumigil si Carla sa harap niya. "Excuse me?" sabi nito na malamig ang tono. "Miss, basang-basa yung part na to, baka madulas ako." Agad na yumuko si Ella. "Pasensya na po, ma'am. Pupunasan ko po ulit." Hindi siya tumingin, pero ramdam niya ang mabangong amoy ng mamahaling pabango. "Next time, be more careful," sabi ni Carla bago muling naglakad. May kasunod na staff na buhat ang mga shopping bags. Pagkalampas ng grupo ay napalunok si Ella. Tila bumalik lahat ng alaala. Ang mansyon, ang mga salita ng biyanan, ang mga gabi ng pagluha. Pero pinigilan niyang manginig. Hinawakan niya ang basahan, pinunasan ulit ang sahig, at mahina niyang sinabi, "Basahan lang to. Pero ito ang sandata ko ngayon." Nang matapos ang shift, umupo siya sa kantin. Tahimik na kumakain ng tinapay. Lumapit si Joy, isa ring janitress at naging kaibigan niya sa ospital. "Girl, napansin mo ba yung sosyal na babae kanina? Grabe no, ang daming bitbit. Pa-Dubai pa raw next week." Napatawa si Ella ng pilit. "Oo nga, iba talaga pag may pera." "Pero ikaw din, Ella," sabi ni Joy. "Iba rin ang tibay mo. Kung ako yan, baka sumuko na ako." Ngumiti siya kahit may luha na sa gilid ng mata. "Hindi ako pwedeng sumuko. May batang umaasa sa akin." Pag-uwi, nadatan niyang tulog si Liam. Yakap ang stuffed toy na binili niya sa ukay. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinaplos ang pisngi nito. "Anak," bulong niya. "May mga taong pinanganak na hawak ang ginto. At may mga tulad natin, hawak ang basahan. Pero tandaan mo anak, hindi yan kahihiyan." Huminga siya ng malalim. Tumingin sa bintana kung saan kita ang mga ilaw ng syudad. Basta marangal ang pinaghirapan, mas may halaga yan kesa sa kahit anong alahas. Kinabukasan habang naglilinis ulit sa lobby, narinig niya ang mga nurse na nagbubulungan. "Si Ma'am Carla, pa-Dubai trip na raw next week. Shopping galore." Napatingin si Ella sa pinto ng ospital at sa isang iglap dumaan si Carla. Nakatas ang kamay na may suot na malaking engagement ring. May kasamang lalaki. At doon huminto ang mundo ni Ella. Kasi ang lalaking kasama ni Carla ay si Nolan. Mainit ang hapon sa ospital pero hindi iyon na nakapainit sa dibdib ni Nolan. Pumasok siya sa lobby. May hawak na folder ng medical reports. Nakasuot ng crisp white shirt at itim na pantalon. CEO mode sa bawat galaw. Ngunit sa sandaling napadaan siya sa hallway, naputol ang kanyang lakad. Tahimik siya nakatayo. Ang tingin ay nakadikit sa isang janitress na nagwawalis ng sahig. Sa simula, simpleng tingin lang, parehong postura, parehong lakad, pero habang lumalapit siya, ramdam niya ang kilabot sa bawat galaw. Hindi pwede. Patay na siya. Bumulong siya sa sarili. Nanginginig ang boses. Ngunit kahit iniisip niya yon, tumulo ang luha sa mata niya. Parehong buhok, parehong mata, parehong galaw ng katawan ni Alara. Ang babaeng iniwan niya sa apoy. Ang babaeng pinaniwala niyang patay na. Si Ella, napansin na siya ni Nolan at agad na umiling. Hindi pwedeng makita niya ako. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahan nagtatago sa likod ng cleaning cart. Ang puso niya ay tila gustong sumabog. Bawat hinga ni Nolan, bawat hakbang ay parang nagbabalik ng alaala. Ang mga gabi nila, ang mga tawa, ang mga simpleng hapunan. Si Ella hindi niya kayang lumabas at harapin ang lalaking matagal niyang minahal. Hindi ka pwedeng makita, hindi ngayon. Bulong niya na nanginginig, hawak ang basahan sa kamay. Si Nolan hindi naman makapaniwala sa sarili. Alara? Ngunit habang nakatingin siya kanina sa janitress ay nagduda siya. Sigurado ba ako? Totoo ba ito? Napansin niya ang parehong galaw, parehong posture, at ang kakaibang kilay na dati niyang minahal. Pero bakit siya nagdududa? Parang ilusyon lang ito. Isang multo ng nakaraan.
Si Ella nakatago sa cubicle, patuloy na humihinga ng malalim. Nakikita niya ang bawat galaw ni Nolan mula sa pagitan ng cleaning cart at cubicle wall. Ang damdamin niya ay halo-halo. Takot, galit at lungkot. Kung makikita niya ako, baka mawala na lahat. Bulong niya sa sarili. Pero si Nolan para bang pinipilit maunawaan ang nakikita. Pumasok siya sa kanyang opisina at hindi makagalaw. Ang mundo niya, opisina, boardroom, yaman, nawala ng saysay sa sandaling iyon. Isang damdamin ang pumuno sa puso niya. Buhay siya, buhay siya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi na buhay ka? Bulong niya sa sarili. Hindi niya na kayang lumapit ng diretso. Natatakot siyang mali ang nakikita niya. Para bang kung aabutin niya siya, mawawala lahat ng lumang alaala sa isang iglap. Si Ella, habang nakatago ay pinunasan ng pawis sa noo. Tinatanggap na kahit matagal siyang nagtago, may lalaking hindi basta-bastang mawawala sa puso niya. Hindi pa siya pwede. Hindi ngayon. Bulong niya na nanginginig. Ngunit ramdam niya ang titig ni Nolan kanina. Puno ng tanong at damdamin na hindi niya inaasahan. Si Liam, 4 years old na ngayon, naglalaro sa tabi at nakangiti habang nag-aantay kay Ella na matapos ang kanyang trabaho. At nang makauwi na siya sa kanilang bahay, "Ma, kain na tayo," sigaw ng bata. Si Ella naman ay nakatingin sa kanya, napangiti. Ang batang iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtago at ang dahilan kung bakit siya kailangang maging matatag. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila. Ngunit alam niya na ang buhay niya at ang buhay ng anak niya ay ngayong nakataya sa pagkikita nilang dalawa. Hindi naman mapakali si Nolan buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena sa ospital. Yung babae sa hallway na halos kapareho na Elara. Same height, same eyes. Same way of walking. Pero paano mangyayari yon kung 4 na taon na siyang patay? Tumayo siya mula sa kama. Tiningnan si Carla na mahimbing na natutulog sa tabi. Gusto niyang matahimik. Pero sa halip lalo siyang nababagabag. Kinuha niya ang susi ng kotse at bago pa siya makaisip ng matino, nasa daan na siya pabalik ng ospital. Pagdating doon, maaga pa sa 7:00 lang ng umaga, tahimik pa ang lobby, kakaunti pa lang ang tao. Lumapit siya sa front desk. "Good morning, sir. May kailangan po ba kayo?" Bati ng nurse. Tumikim naman si Nolan. Yes. I just want to ask, may staff pa kayo rito na ang pangalan ay Elara Estrella?" Nagkatinginan sandali ang dalawang nurse sa likod. Wait lang po sir I-check ko po sa list." Habang nagtatype ang nurse sa computer, hindi naman mapakali si Nolan. Para bang may hinahabol ang dibdib niya. Isang pangalan na ayaw niyang bitawan kahit ilang taon na ang lumipas. Pagbalik ng nurse, marahang umiling ito. "Ay sir, wala pong staff dito na may ganyang pangalan. Sure po ba kayo na dito siya nagtatrabaho?" Napakunot ang noo ni Nolan. "Yeah, hindi ko sigurado. Baka data lang or baka ibang department?" Sige po sir Check ko po sa cleaning at maintenance list. Kasi minsan yung mga janitorial staff, ibang agency ho eh. Nag-scroll pa ito saglit bago tumigil. "Sir, meron lang isang name na medyo kapareho. Ella Ramirez ho. Cleaning staff sa 3rd floor. Baka siya po yung tinutukoy ninyo?" Natigilan naman si Nolan. Ella Ramirez? Magkaibang pangalan. Pero parang may bigat. Parang sinadya. "Pwede ko bang makita kung anong itsura niya?" Nag-atubiling umiti ang nurse. Sir, confidential pong employee records pero may directory kami dito sa staff board. Sa hallway po, papunta sa admin office, may mga picture pong mga janitors sa nurses." "Salamat." Tahimik siyang naglakad papunta sa corridor. Isa-isang pinasadahan ng mata ang mga ID photos sa bulletin board. Mga ngiti ng mga ordinaryong tao. Pagod pero totoo. At sa dulo nakita niya, Ella Ramirez, cleaning staff. Nakapusod ang buhok, simple ang suot. Pero kahit sa maliit na litrato, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang mga ngiti ni Elara. Kinilabutan si Nolan. Nakapikit siya sa gilid ng board. "Hindi, imposible to." Bulong niya.
Bumalik sa isip niya ang huling gabi bago ang sunog. Yung halik ni Elara sa kanya bago siya lumipad papuntang Singapore. Yung mga huling salitang sinabi ng asawa niya. Mag-iingat ka ha. Pagbalik mo, buo na tayo ulit. Hindi na siya nakabalik at pag-uwi niya, abo na lang daw ang natira. Ngayon, he's staring at her face again, alive, smiling, using another name. Naglakad siya papunta sa CR kung saan niya unang nakita ang janitress na iyon. Tahimik ang paligid, wala ni isang tao. Bumukas ang pinto. Isang nurse ang lumabas. Sir, may kailangan po ba kayo? Umiling siya, pilit nang umingiti. Wala. May hinahanap lang ako. Tumingin siyang muli sa paligid, pero wala na. Parang hangin lang si Ella. Paglabas niya ng ospital, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Pumasok siya sa kotse. Hinampas ang manibela. Hindi pwedeng nagkakamali ako. Hindi pwedeng ganun lang yan. Parang gusto niyang bumalik at tanungin lahat ng staff doon. Pero anong sasabihin niya? Yung asawa kong patay. Buhay pala? Tatawanan lang siya. Umuwi siyang tulala. Wala siyang masabi kahit kina Carla o sa mga tauhan niya sa opisina. Lahat ng meeting niya, wala sa wisyo. Sa isip niya, umiikot lang ang isang pangalan, Elara. Kinagabihan tinawagan niya ang ospital. Pwede ba makausap si Ella Ramirez? Sagot ng HR. Sir, sorry, naka-leave po siya today eh. Hindi rin po pumasok kahapon. Napatigil si Nolan. Hindi pumasok? Opo sir, sabi ng supervisor niya emergency leave daw. Napatingin si Nolan sa labas ng pintana. Umiilaw ang mga poste sa gabi, pero sa loob ng puso niya ay may mas madilim pa. Parang may tinakbuhan sa Elara. At sa unang pagkakataon sa 4 na taon, natakot siyang baka muli niya itong mawala. Pinikit niya ang mga mata, mahina niyang binulong. Kung ikaw nga talaga yon, Elara, bakit ka nagtatago? Ang tunog ng ulan sa labas ang naging sagot. Kinabukasan, pinatawag ni Nolan ang assistant niya. Hanapin mo sa lahat ng paraan. Gusto kong malaman kung sino si Ella Ramirez. At doon nagsimula ang paghahabol. Hindi sa multo, kundi sa asawang iniwang buhay ng tadhana. Hindi na matiwasay si Nolan. Kahit sa opisina, puro Ella Ramirez ang nasa isip niya. Habang nasa meeting, napapahinto siya bigla. Para bang may boses na bumubulong sa likod ng isip niya. Elara, yun. Pag-uwi, dumiretso siya sa private office sa bahay. Tinawagan siya ng assistant. Daniel, kailangan kong may malaman. May staff sa hospital ng pangalan ng Ella Ramirez. Cleaning staff daw. Hanapin mo lahat ng pwedeng impormasyon. Tahimik lang ang linya. Sir, gusto niyo bang discreet? Of course. Ayoko may makaalam. Lalo na si Mommy o si Carla. Kinabukasan, dumating ang assistant. May dala itong folder. Sir, ito lang po yung nakalap namin so far. Agency hired lang siya. Wala akong masyadong background. Binuksan ni Nola ng folder. Simpleng form lang ang laman. Pangalan, edad, address. Ella Ramirez, 26 years old. Address, Santa Lucia Compound, Building C. Walang family listed. Walang emergency contact. Walang picture maliban sa ID shot. Check mo ang CCTV ng hospital. Lahat ng araw na pumasok siya. Gusto ko lang makita. Nagpa-access si Nolan gamit ang kakilala sa management board ng ospital. Ilang oras lang, nakaupo na siya sa harap ng computer screen. Fast forward, rewind, pause. Paulit-ulit niyang pinapanood. At ayun, sa isang clip nakita niya si Ella. Bitbit ang mop at timba, palabas ng banyo. Yumuko ito, pinunasan ng sahig. Tapos ay tumingin saglit sa hallway. Ang titig na iyon ay malambot pero may lungkot. Yon ang titig ni Elara. Napakapit si Nolan sa mesa. Parang gusto niyang pasigawan ng monitor. Sabihin mo na kasi kung ikaw yan. Pero sa ibang frame biglang nawala si Ella. Wala sa records. Kinabukasan, parang wala. Tinawagan niya ulit si Daniel.
Sir, chinecheck na rin namin yung agency pero sabi nila, temporary lang daw yung mga staff na pinapadala nila. At sir, anong at? Yung address po niya, fake. Wala pong ganong building sa Santa Lucia compound. Tahimik si Nolan. Ilang segundo siya bago nakasagot. Okay, hanapin mo pa rin. May paraan yan. Kinabukasan, pumunta siya mismo sa ospital. Ayaw niya nang maghintay. Pagdating niya, nilapitan niya ang head nurse. Hi, I'm looking for one of your staff, Ella Ramirez. She worked here. Cleaning department. Yes sir, pero nag-resign na po siya last week. Hindi na bumalik eh. Bakit po? Ay, hindi bale. Mabilis siyang sagot. May naiwan ba siyang file o record? Sir, confidential po, pero kung may incident report, baka meron sa HR. Dumiretso siya sa HR department. Habang naghihintay, parang mabigat ang hangin sa dibdib niya. Bakit ka nagtatago, Elara? May lumabas na staff na may hawak na lumang brown folder. Sir, ito lang po yung naiwan. Old record kasi hindi pa na-archive. Binuksan ni Nolan. Simpleng log sheet, mga dates, oras ng duty at ilang perma. Pero may isang papel na naipit sa likod. Isang old medical referral form. Nakakunot ang noon ni Nolan habang binabasa. Patient, Ella Ramirez. Purpose, pediatric check-up, 4 years old, male. Nabura ang lahat ng ingay sa paligid. Tumingin siya sa date. 2 buwan bago niya unang makita si Ella sa hallway. May bata. Kumalabog ang puso niya. May anak siya. Mahina niyang bulong. Muling bumalik sa isip niya ang gabing nasunog ang bahay nila na Elara. Kung si Ella ay si Elara, ibig sabihin, tumayo siya at nanginginig ang kamay. Pwede ko ba makita yung CCTV ng araw na yan? Yung pumunta siya rito para sa check-up? Umiling ang staff. Sir, luma na po, na-overwrite na siguro. Napahawak siya sa ulo. Tila binabayo ng katotohanan. Habang nakaupo, paulit-ulit lang sa isip niya ang image ng isang babaeng may hawak na bata. At ang pangalan, Ella Ramirez. Pag-uwi niya, sinubukan niyang itulog. Pero sa bawat pikit ng mata, si Elara ang nakikita niya. May bitbit na maliit na kamay. May ngiti sa labi, buhay. Kinabukasan, nagpa siyang kumilos. Tinawagan niya si Daniel. Daniel, last favor. I want all records sa mga pediatric appointments itong nakaraang buwan. Hanapin mo kung may dumating na babae. Around mid-20s, may kasamang batang lalaki. Copy, sir. Habang naglalakad si Nolan sa veranda ng opisina, napatingin siya sa langit. Ang hangin malamig, pero ang dibdib niya mainit, mabigat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malapit na siya sa katotohanan. Isang katotohanang ilang taon niyang inilibing kasama ng abo ng asawa niya. Bumulong siya, halos pabulong sa sarili. Kung anak yun ni Elara, huminto siya at huminga ng malalim. Ibig sabihin, anak ko yun. At doon siya napaupo, nanlambot, habang pumapatak ang luha sa kanyang kamay. Sa sulok ng desk na iwan ang lumang form na may malinaw na sulat kamay. Mother's signature, Ella R. At sa ilalim noon may bakas ang luha na tumama sa tenta. Hindi naman makapaniwala si Nolan sa natuklasan niya sa lumang records at mga informant. Nagkaroon sa Elara ng anak. Isang bata na ngayon ay 4 na taong gulang na. Lumipad sa isip niya ang mga alaala. Ang sunog, ang pagkawala ni Elara. Ang hapdes sa dibdib niya noong araw na yon. Kung siya si Elara, anak ko yon. Bulong niya sa sarili na parang ang lahat ng sakit, lungkot at pagkabigo ay biglang bumabalik ng mas matindi. Habang pinipilit niyang pag-isipan ng susunod na hakbang, biglang lumapit si Carla, ang bago niyang asawa. Good morning, Nolan. Bakit parang distracted ka? Tumangulang siya, pilit nang umingiti. Carla, hindi to tungkol sa'yo. Pero may mga bagong impormasyon lang na kailangan kong ayusin sa isip ko. Information? Singhal niya na may halong galit at sama ng loob. Tungkol sa janitress na nakita mo sa ospital. Si Ella Ramirez? Tumigil si Nolan sa paglalakad at tumigil sa kanya.
Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko siya basta nakikita lang. May anak pala siya, Carla. Anak niya. Napatingin si Carla at halatang hindi makapaniwala. Bakit ba obsessed ka sa janitress na yan? Seryoso ka ba, Nolan? Hindi ito obsession. Sigaw niya na halos, buhay to. Kung buhay siya, may anak siya. Posibleng anak ko. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Alma Tungpala na nakikinig mula sa Hong Kong, Salome Reynon from Las Piñas, at Estela A. Mora from Tagbilaran, Bohol. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po kung mula saan nyo pinapakinggan ang mga kwento ni Ate Jane para ma-shoutout ko kayo sa susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi naman makapagsalita si Carla. Halatang nabigo siya at nasaktan. Alam mo, Nolan, minsan kailangan mong bitawan ang nakaraan. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay natin ngayon. Napahinga si Nolan, bahagyang nanginginig. Hindi ko kayang bitawan ang nakaraan. Kung may tao akong kailangang protektahan. May bata, may asawa. May asawa ka na ngayon. Ako. Singal ni Carla na halos umiiyak. Alam ko, pero hindi ko rin kayang sirain ang bata na yon dahil sa takot ko sa nakaraan. Tahimik lang si Carla, tumalikod at iniwan siya nag-iisa sa opisina. Sa likod ng kanyang puso, ramdam niya ang lumbay ni Elara, ang luha, ang pangakong hindi niya natupad. Pag-uwi, nakita niya si Mrs. Strelia, ang kanyang ina, nakaupo sa veranda. May hawak na tasa ng tsaa. Malamig ang titig. Anak, naririnig ko na naman ang pangalan na yan. Elara. Sabi nito na parang sinusubukan siyang pigilan. Ma, kung may pagkakataon kang malaman na buhay ang taong pinakamamahal mo at may anak pa, paano mo tatanggapin? Napatingin siya sa ina. Malalim ang paghinga. Anak, kailangan mong magpakalakas. May buhay ka ngayon. May pamilya ka. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Pangaral pa ni Mrs. Estrella. Ngunit sa tono nito, halatang may takot, hindi lamang pag-aalala. Tumayo si Nolan, niyapos ang ulo niya sa kamay. Hindi ko kayang bitawan, ma. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung buhay siya at may anak, hindi ko pwedeng i-turn ang bako. Lumipas ang hapon, ang ulan ay bumagsak sa labas, sumasalamin sa kalungkutan ng lalaki. Habang naglalakad sa kalsada pa uwi, parang naramdaman niya na may kulang sa mundo niya. Isang peraso ng puso na matagal nang nawala. Huminto siya sa isang basang kalsada. Umupo sa kalsada. Basang-basa ng damit. Lumuhod siya. Hawak ang folder na may lumang records ang bata. Hawak din ang alaala na Elara. Hindi ko kayang mawala ka ulit, Elara. At hindi ko kayang mawala ang anak mo. Bulong niya. Luha at tubig ang mga mata. Ang ulan ay nagpatuloy sa pagpatak. Tila nakikiramay sa kanyang lungkot. Para bang bawat patak ng ulan ay luha niya rin. Luha ng panghihinayang. Luha ng pagmamahal. Luha ng pananabik sa pag-asa. At doon sa gitna ng basang kalsada, napaiyak si Nola ng buo. Hindi bilang CEO, hindi bilang asawa, kundi bilang isang ama at isang taong muling bumuhay sa alaala ng pag-ibig. Sa tabi ng kalsada napadaan ang isang puting van. Sa loob ay may babaeng nakasilip sa bintana. May hawak na batang lalaki. Kahit sandali lang silang nagkatinginan, sapat na iyon para maramdaman ni Nolan na hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng katotohanan. Tahimik ang maliit na inuupahan. Ang hangin sa labas ay malamig at ramdam ang bigat ng bawat segundo. Biglang pumasok ang ina ni Nolan. Mrs. Estrella, kasama si Bianca, kapatid ni Nolan,
Nakatayo sila sa sala, elegante, maayos at halatang may intensyon. Elara, panimula ng kanyang ina, malamig ang tono. Tumanggi ka or mawawala ka ulit? This time, forever. Nakatitig si Elara, mahigpit na niyakap ang anak niya sa braso. Ang maliit na katawan ni Liam ay kumakapit sa kanyang leeg. Param alam ang bigat ng sitwasyon. Si Bianca ay nakapako ang mga mata, halatang galit at mayabang. Ano na lang kaya sasabihin ni Nolan pag nalaman niya tinanggap mo ang pera namin noon? Aba, Elara, nakakalungkot isipin. Dagdag niya, may halong pananakot sa tono. Huminga ng malalim si Elara, nanginginig ang boses. Hindi ko naman ginawa yun para sa sarili ko. Ginawa ko lang to para sa buhay ng nanay ko. Sagot niya na halos umiiyak. Ngunit ramdam niya ang guilt trip. Ang presensya ng ina at ng kapatid ng asawa niya ay parang hangin na nagtutulak sa kanya sa gilid ng takot. Lumapit si Bianca. Halatang gustong takutin siya. Makinig ka sa amin. Isa ka lang pagkakataon. Tumanggi ka sa lahat ng relasyon sa pamilya namin. O mawawala ka ulit. Tapos na ang lahat, Elara. Ngunit sa mata ni Elara may apoy ng determinasyon. Hindi siya titigil sa proteksyon ng bata. Alam mo, Elara, patuloy ni Bianca, medyo matapang at may halong pananakot. Alam namin ang sekreto mo noon. Ang pera na tinanggap mo para sa buhay ng nanay mo. Hindi mo pwedeng itago sa amin magpakailanman. Mag-isip ka. Ano na lang kung malaman ni Nolan? Tahimik si Elara. Pumikit siya saglit. Pinipilit pigilan ng luha. Pero sa puso niya, malinaw ang desisyon. Hindi niya pwedeng iwan ang anak niya at hindi niya pwedeng iwan ang sarili niya. Tumayo siya, dahan-dahan. Pinapakita ang lakas kahit nanginginig ang katawan. Huminga siya ng malalim. Humarap sa dalawang babae na tila pinarurusahan siya sa bawat kilos niya. Hindi ko siya iiwan. Mahina pero matatag niyang sagot. Ang anak ko ang buhay ko. At kahit anong pilit yung takutin ako, hindi ko siya papabayaan. Napatingin si Mrs. Estrella sa anak na Elara. Halatang naiinis at naguguluhan sa lakas ng loob ng babae. Alam mo, Elara, hindi mo pwedeng sirain ang lahat ng ginawa namin para sa kumpanya at pamilya mo. Sabi ng ina, ngunit si Elara buong puso niyakap ang bata. Napangiti at nanginginig sabay bulong. Ayoko mawala si Nolan. Tahimik ang lahat. Ang lamig sa paligid, ang malakas na tibok ng puso ni Elara at ang maliit na bata na mahigpit na kumakapit sa kanyang leeg. Ang guilt trip na ipinapakita ni na Mrs. Estrella at Bianca ay tumama. Pero hindi nito mababago ang desisyon ni Elara. Hindi niya naiintindihan. Bulong niya na halos para lang sa sarili. Hindi siya numero lang sa laro niyo. Hindi siya bagay na pwede niyong manipulahin. Siya ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako titigil. Si Bianca ay napatingin sa kanya, halatang naguguluhan sa determinasyon ni Elara. Si Mrs. Estrella naman, pinipilit ipakita ang kapangyarihan ng pamilya. Ngunit sa likod ng titig, halatang may pag-aalala din. Ang bata, si Liam, ay nakatingin sa paligid. Hindi nauunawaan ang bigat ng tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Ngunit ramdam niya ang pagmamahal ng ina sa bawat galaw. Si Elara naman nanginginig sa emosyon. Pinipilit ipakita ang tapang. Pinisil ang maliit na kamay ni Liam. Niyakap siya ng mahigpit at hinawakan ng buong puso. Hindi kita iiwan. Hindi. Kahit anong pilit yung gawin. Ayoko mawala ka. Bulong niya na mata ay puno ng luha. Tahimik ang silid. Tila bawat salitang binibitawan ni Elara ay pumapalo sa mga puso ng dalawang babae sa harap niya. Si Bianca, bagamat galit, nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Isang halo ng respeto at pagkabigla sa tibay na Elara. Si Mrs. Estrella nakatingin sa anak na Elara. Parang hindi siya makapaniwala na may babae na handang harapin ang lahat para sa bata. Nakatayo si Elara, nanginginig habang niyakap ang anak. Basang-basa sa luha.
Ayoko na mawala siya. Bulong niya, sabay hawak sa maliit na katawan ni Liam. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumagsak. Tila nakikiramay sa bawat luha at pangako ng isang ina. Sa mga mata ni Nolan, kung naroon siya, makikita niya na ang lahat ng laban at emosyon sa loob ng maliit na inuupahan na ito. Magsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Hindi matakasan ni Nolan ang pakiramdam ng kanyang puso. Ang mga lumang alaala, ang pag-aalala sa anak na Elara, at ang kutob na buhay pa ang kanyang asawa. Lahat ay sabay-sabay na bumabalik sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap at pagtawag sa lahat ng connections ni Ella Ramirez, natuntun niya ang maliit na inuupahan sa isang maliit na kalsada sa Santa Lucia. Maliit lang ang bahay, simpleng bakod, may kalat na mga laruan sa harap. Ang aura, ordinaryo, tahimik, halos nakatago sa mata ng mga tao. Tumayo siya sa tapat ng gate, huminga ng malalim. Okay, Nolan, calm ka lang. Huwag mong gawin na baka matakot mo siya. Pinisil niya ang folder na hawak niya. Hawak din ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Nakabukas man, nakita niya ang babae. Nakaupo sa sahig ng may sala. May maliit na tasa ng gatas sa tabi. Tahimik siya, nakayuko. May nakatabing malambot na kumot sa paa. Ngunit nang itaas niyang tingin, bumangon ang mundo ni Nolan. Elara? Tanong niya na halos pabulong. Ang babae ay napatingin, nanginginig at napasigaw ng mahinahon. Sorry sir, mali ho kayo, hindi ho ako yun. Ngunit ramdam ni Nolan sa boses, sa titig, sa paraan ng pagkilos. May kilabot sa kanyang puso. Parang nakikita niya ang nakaraan. Tinayo niya ang sarili. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang nakita ko sa ospital. Pareho ka ni Elara. Sir, please, hindi po ako yun. Sabi ng babae at halos umiyak na. Pinisil niya ang kanyang kamay sa dibdib. Tila pinipigilan ang kanyang emosyon. Napalapit siya at dahan-dahan lang. Hindi gustong ma-stress o matakot ang babae. Tama ka. Hindi ko pwedeng ipilit ang mga bagay na ayaw mo na. Pero kailangan ko lang malaman dahil buhay ka at may anak ka. Napalingon ang babae sa tabi. Sa isang maliit na kama, may nakahiga at mahimbing sa tulog. Isang batang lalaki, halos 4 na taon ang edad. Ang puso ni Nolan ay mabilis sa ritmo. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Ella? Nanginginig ang kamay ng babae. Pinunasan niya ang luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Sir, hindi ko pwede. Hindi to para sa'yo. Hindi mo maiintindihan. Mahina ang sabi niya. Ngunit sa kabila ng pagtanggi, hindi niya mapigilan ang lumapit sa kanya. Kahit ilang taon na ang lumipas, ramdam pa rin ni Nolan ang init ng nakaraan ni Elara sa bawat galaw. Kahit hindi siya pinapangalanan, kahit nakatago sa ibang pangalan, Ella Ramirez, ramdam pa rin niya na ito ang babae na minahal niya. Tumigil siya sa paglapit, tumingin sa bata. Ang maliit na kamay ay kumakapit sa kumot. Tumayo si Nolan ng maingat. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero kailangan kong malaman kung totoo. Yung nakaraan. At kung ikaw ay okay. At ang iyong anak mo. Kung safe ba siya? Tumahimik ang babae at huminga ng malalim. Sir, please. Basta huwag mong guguluhin ang bata. Hindi ko pwedeng ipakita ang sarili ko. Ang kanyang boses ay parang basang papel. Malambot, nanginginig at puno ng takot. Nakita ni Nolan ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang babaeng pinilit mawala sa mundo para protektahan ang sarili niyang anak. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang sakit, ang takot at ang pagpili ng babae na manatiling lihim. Tahimik silang nagkatinginan ng ilang minuto. Bawat salita ay sobra. Bawat paghinga ay mabigat sa hangin. Hindi niya alam kung paano sisimula ng pag-aayos ng lahat. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya pwedeng pabayaan ang anak na Elara. At bigla isang tunog ang pumutok sa katahimikan. Ma! Ang bata, ang maliit na lalaki, tumayo sa kama at tumakbo patungo sa babae.
Halatang excited at masaya sa kanyang presensya. Ang babae napalingon, napangiti at napahawak sa bata. Ngunit sa mata niya, may halong takot at pag-aatubili. Nakita ni Nolan ang eksena at huminto sa paghinga. Tulad ng isang panaginip, nakita niya ang babae, si Elara. Buhay at may anak sa isang maliit na inuupahan. Nakatago pero tunay. Tahimik siya, nakatingin, hindi makapagsalita. Ang mundo niya ay lumipas sa isang segundo. Ang sakit, ang lungkot, ang pangungulila, at ang pag-asa. Lahat ay sumanib sa isang eksena. Nakatayo si Nolan sa doorway, basang-basa sa ulan at takot, at tanaw ang batang tumatawag ng Ma. Hindi niya alam kung sisimulan ba niyang lapitan o kung maghihintay pa. Alam lang ng lahat ay magsisimulang magbago sa sandaling iyon. Tahimik ang boardroom. Ang lamig ng aircon at ang ingay ng mga typical na business chatter ay biglang naputol nang bumagsak si Nolan sa kanyang upuan. Sir Nolan? Sigaw ng assistant. Mabilis na lumapit. Hindi naman makapagsalita si Nolan. Halos hindi siya makahinga. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang biglang nanlumo ang katawan. Dinala siya agad sa ICU. Nakahiga sa puting kama. Mga electrodes at tubes na nakadikit sa katawan niya. Ang emergency team ay abala. Halos bumigat ang oras sa bawat segundo. Habang nakahiga, hawak ni Nolan ang kamay niya. At sa isip niya, isang kakaibang pangambang bumalot sa puso niya. Ang mundo ay tila nag-iba. Hindi bilang CEO, hindi bilang asawa o anak ng Estrella family, kundi bilang isang tao na biglang naging mahina. Tumakbo si Mrs. Estrella at halatang nagpanik. Anak, ano nangyayari sa'yo? Nakatingin siya sa monitor. Halatang hindi na alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang doktor may hawak na clipboard. Nagsalita ng mahinahon pero seryoso. Si Sir Nolan, na-diagnose po siya with a rare blood disorder. Medical, kailangan niya ng stem cell. Ang tanging match lang ay ang biological child niya. Tahimik si Mrs. Estrella. Tila bumagsak ang mundo niya sa balita. Anak, kailangan nating hanapin agad. Huwag kayong magpahuli. Utos niya sa staff, halatang desperado. Ang mga empleyado ng ospital ay abala sa pagpaplano at pagtawag sa lahat ng posibleng contacts. Ang urgency ay halata. Bawat segundo ay mahalaga. Sa kabilang banda sa tahimik na maliit na inuupahan, hawak na Elara ang maliit na si Liam, nakaupo sa dingding, tila abala sa paglalaro ng isang laruang kotse. Biglang tumunog ang telepono niya. Hello? Saglit na nanginginig ang boses niya. Miss Estrella, nandito po kami sa ospital. May emergency po kay Sir Nolan. Kailangan namin ng biological child niya. May anak po kayo, diba? Napikit si Elara. Ang mundo ay bumaligtad sa loob ng isang segundo. Ang anak niya, ang pinakamahalaga sa kanya, ay kailangan para iligtas ang ama na si Nolan, ang lalaki na dati niyang minahal, at sa kabila ng lahat, ang ama rin ng kanyang anak. Magkakaroon po ba siya ng problema kung hindi ko dalhin ang anak ko? Nanginginig yung tanong. Kung hindi man po, delikado po ang buhay niya, kaya kailangan nyo agad, Miss Estrella. Huminga ng malalim si Elara. Habang pinipilit kontrolin ang luha, tumingin siya kay Liam, ang maliit na mukha na puno ng kuryosidad at kalinisan ng kabataan. Liam, kailangan nating tumulong sa isang tao. Mahina niyang bulong. Ngunit sa puso niya ramdam niya ang bigat. Isang malaking hakbang na magbubukas ng muling pagtatalo at damdamin sa pagitan niya at ni Nolan. Nakita niya ang pasensya, ang tibay ng kanyang determinasyon. Kahit ilang taon na ng paghihirap at pagtatago, ngayon ay may bago ng hamon. Habang nakatingin sa bata, tumawag muli ang ospital. Miss Estrella, pakihanda na po ang anak ninyo. Kailangan naming dalhin siya sa ICU. Agad-agad po. Napatingin si Elara sa kanya. Niyakap ng mahigpit at napangiti. Okay, Liam, kailangan nating maging matapang ngayon. Bulong niya at parang sinasabi rin sa sarili. Ang eksenang iyon ay puno ng tensyon. Ang isang ina na handang gawin lahat para sa anak niya.
at ang kaunting takot sa muling pagharap sa lalaki na minsang iniwan ng mundo sa kanya. Habang nakatayo siya sa labas ng ICU, hawak ang maliit na kamay ni Liam, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang buhay ng lalaki, ang nakaraan, at ang posibilidad ng muling pagkikita. At sa puso niya, alam niya, hindi na ito simpleng laban. Ito ay laban ng buhay, ng pamilya, at ng puso. Tahimik ang ICU room. Ang mga makina ay tahimik na nagbubulong ng rhythm ng buhay ni Nolan. Nakaupo si Elara, hawak ang maliit na kamay ni Liam, habang pinagmamasa naman ang bawat galaw ng lalaki na matagal niya nang minahal. Dinala niya ang bata sa hospital ng ligtas sa tahimik. Walang ibang nakakaalam maliban sa mga doktor na tumulong sa emergency. DNA test po, gusto namin gawin agad. Sagot ni Elara sa nurse na mahina ang boses, nanginginig ang puso. Secretly lang po, kailangan mabilis. Si Nolan ay nasa state of unconsciousness, hindi alam ang lahat ng nangyayari. Ngunit ramdam niya sa katawan ng kakaibang tibok ng puso. Ang kaba, tensyon sa paligid. Ang paghinga niya ay mabigat. Ang mga doktor ay abala sa pagmumonitor ng vitals niya. Nang gumising si Nolan, unang nakita niya sa kanyang harapan ay si Elara. Hindi patay, hindi nawala. May hawak na maliit na bata. Napatingin siya. Halos hindi siya makapaniwala. Elara? Halata ang shock sa boses niya. Hindi siya makapagsalita. Ang dami ng tanong sa isip niya. At ang sakit ng nakaraan, sabay-sabay na bumabalik. Hindi ka namatay? Hindi ka nawala? Bakit mo ako iniwan? Tanong niya na halos umaawit ang boses ng damdamin. Si Elara nanginginig. Tiningnan ng lalaki sa harap niya. Hindi mo ako ipinaglaban at hinanap. Bulong niya. Ang luha tumutulo sa pisngi. Kinailangan kong tanggapin ang pera na inoffer ng mama at kapatid mo para kay nanay. Alam kong iisipin mo na pera lang ang habol ko. Pero mas uunahin ko ang buhay ni inay. Sana mapatawad mo ako. Tahimik ang sandali. Ang hangin sa ICU ay parang humihinto. Si Nolan nakaupo sa kama. Hawak ang kumot at katawan. Tila pinipilit unawain ang bawat salita. Hindi niya maintindihan kaagad ang bigat ng desisyon ni Elara, ang sakripisyo at ang dahilan ng pagkawala niya sa buhay niya. Hindi ko alam, Elara. Mabagal niyang bulong, halatang naguguluhan sa dami ng emosyon. Ngunit ramdam naman niya ang sincerity ng babae sa harap niya. Hindi ito laro. Hindi ito panloloko. Ito ay buhay, pagmamahal at sakripisyo. Dahan-dahan inilapit ni Elara ang bata. Liam, ito ang papa mo. Mahina ngunit malinaw ang boses niya. Ang maliit na lalaki ay tumingin sa kanya, kumapit sa kamay ni Elara at nakangiti nang walang pag-aalinlangan. Si Nolan tumingin sa bata at biglang bumuhos ang damdamin. Anak, bulong niya na halatang hindi makapaniwala. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang babae sa harap niya ay si Elara at ito ang kanilang anak. Tahimik na tumayo ang nurse, dala ang DNA result sa kamay niya. Elara? Sir Nolan? Mahinang simula. Lumabas sa po ang resulta. Nang marinig ni Elara hawak ang kamay ni Liam, tila pinipilit pigilan ng luha. Ano? Tanong niya at halatang nanginginig. Binigay ng nurse ang papel kay Nolan. Binasa niya ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay bumilis ang pagtingin. 99.9% match. Mahinang sambit niya. Halos hindi siya makapaniwala. Napahinto naman si Elara at nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung tatawa ba siya, iiyak, o yumuko na lang sa emosyon. Sa loob ng ilang segundo ay napuno ang ICU ng katahimikan. Ngunit puno rin ang damdamin, pag-asa, takot at isang bagong simula. Si Nolan tumingin kay Elara, napalapit ng dahan-dahan. Hindi ka namatay, hindi ka nawala. At ngayon, andun ka pa rin sa harap ko. Bulong niya na halos parang panaginip. Nakita niya ang katotohanan. Si Elara, buhay at handang ipaglaban ang anak niya, ang pamilya at ang sarili. Si Elara nanginginig na pangiti.
Hindi ko nahahayaan ang anak ko at sarili ko na mawalang muli. Bulong niya, hawak ang kamay ni Liam. Ang DNA test ay nakumpirma, 99.9% match. Tahimik ang ICU, ngunit sa puso ni Nolan may matinding sigaw ng damdamin. Ang nakaraan ay biglang bumalik. Ang lahat ng sakit, galit, at pangungulila ay sabay-sabay na naghalo. At sa isip niya, ngayon, walang atrasan. Tahimik ang ICU at tanging huni ng mga makina at mabigat na hininga ni Nolan ang naririnig. Biglang tumawa si Nolan. Mahina sa simula, pagkatapos ay hindi niya napigilan. Tumawa siya ng masaya. Wala akong sakit, bulong niya. Halatang nanginginig ang katawan sa halong tawa at luha. Kailangan ko lang gawin to para malaman ang totoo at mapilit kitang lumapit sa akin. Elara, alam kong hindi mo pa rin ako kayang pabayaan. Niyakap niya si Liam, ang kanilang anak, at ramdam ng bata ang init at pagmamahal ng ama. Magbabago na ang lahat. Sambit niya at halatang may bagong determinasyon sa tinig. Si Elara nanginginig at napapikit. Pinisil ang kamay ng anak habang pinagmamasa ng ama sa harapan nila. Paano na si Carla? Tanong niya. Halatang nag-aalala at may halong galit at pagkalito. Tumigil si Nolan sa pagtawa, huminga ng malalim at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Hindi ka patay. Void ang kasal namin dahil buhay ka. Sagot niya na mabagal ngunit matatag. Pinakasalan ko siya dahil gusto ni Mommy. Alam kong ikaw lang ang minahal ko simulat sa pool at wala na akong mamahalin na iba kundi ikaw lang. At ngayong buhay ka, hindi ko hahayaan na mawala ka na. Kayo sa akin muli. Tahimik si Elara. Alatang hindi makapaniwala sa narinig. Ang damdamin niya ay magkahalo. Pagkagulat, takot at muling pag-asa. Ang lalaki sa harap niya na minsang iniwan ng mundo, ngayon ay nakatayo sa kabila ng lahat, handang ipaglaban ng pamilya. Si Liam, nagulat naman sa biglang emosyon, tumingin sa dalawa, ngunit ramdam ang init ng pagmamahal ng parehong magulang. Niyakap niya si Elara, halatang ramdam niya ang tibay ng yakap ng ina at ang presensya ng ama. Si Nolan napatingin sa anak at kay Elara, napangiti kahit na umiiyak. Hindi ko nahahayaan na mawala kayo sa akin. Kayo ang pamilya ko. At simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Bulong niya na puno ng emosyon at determinasyon. Biglang pumasok sa ICU sina Bianca at Mrs. Estrella. Halatang gulat na gulat sa eksena sa harap nila. Ano to? Sigaw ni Bianca na halos hindi siya makapaniwala. Si Mrs. Estrella natigilan. Tila huminto ang mundo sa harap niya. Nakatingin sila sa tatlong magkayakap. Si Elara, Nolan at Liam. Parang eksena sa pelikula na hindi nila inaasahan. Nang makitang buo ang pamilya sa harap nila, si Nolan ay tumayo ng bahagya. Pinipilit ipakita ang lakas at tiwala. Elara, Liam, at ako, magbabago ang lahat. Sabi niya na halatang matatag. Si Elara huminga ng malalim at tiniyak ang sarili. Hindi niya hahayaang masira ang bagong simula ng kanilang pamilya. Tahimik ang silid, puno ng tensyon at damdamin. Si Nolan umiiyak at nakangiti, hawak ang anak. Si Elara naman nanginginig ngunit buo ang puso sa proteksyon ng pamilya. Sa labas, ang mga mata ni Bianca at Mrs. Estrella ay punong-puno ng gulat, galit at pagkabigla. Ang eksena na inakala nilang makokontrol, ngayon ay nasa kamay na ng tatlong magkayakap. Tahimik ang malaking sala sa mansyon ng Estrella family. Nakaupo si Nolan sa harap ng kanyang ina at kapatid na si Bianca. Ramdam ang bigat ng damdamin niya. Galit, pagkabigla at pasensya na halos naubos na. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Alam ko nang ginawa ninyo. Panimula niya. Mahigpit ang tingin sa ina ni Bianca. Ang pagbibigay ng pera. Masyado niyong ginamit ang kapalaran. Imbes na maawa kayo sa nanay niya at sa pagsunog, pinalabas ninyong patay na si Elara, Mom. Tahimik ang lahat. Ang mga mata ni Mrs. Estrella ay punong-puno ng guilt. Si Bianca, nanginginig ang mga kamay,
Halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kuya. Hindi ko kayo ipapakulong, dagdag ni Nolan. Mabagal ang boses ngunit malinaw. Pamilya ko pa rin kayo. Pero ang ginawa ninyo, hindi ko makakalimutan. Si Mrs. Estrella ay biglang lumuhod sa harap ng anak. Anak, patawad. Patawarin mo ang lahat ng pagkukulang ko. Ginawa ko lang naman yun dahil inisip ko na para sa kapakanan ng kumpanya. Pero mali pala ako. Ang mga luha niya ay tumulo sa pisngi. Ang pride na matagal niyang pinilit itago ay bumagsak sa harap ng anak. Si Bianca naman, napailing at biglang bumagsak sa sahig. Umiiyak ng malakas. Kuya, please, paano ng kumpanya? Alam mong ginawa lang namin yan para maging okay ulit ang kumpanya dahil nalulugi na. Halatang pinaghalong takot at guilt ang emosyon niya. Takot sa galit ng kuya. Guilt sa ginawa nila kay Elara at pag-aalala sa negosyo. Tahimik na tumingin si Nolan sa kanya. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Pamilya na minahal niya, ngunit pinilit gumawa ng mali. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakaraan, sambit niya. Mahigpit ang tingin sa ina at kapatid. Ang lahat ng aksyon ninyo may epekto sa buhay ng ibang tao. Sa buhay ko. Si Mrs. Estrella ay tumayo, nanginginig at niyakap si Nolan. Anak, sana maintindihan mo. Hindi kami masama. Pero mali ang paraan namin. Si Nolan huminga ng malalim. Hindi niya na hinayaan pang magpatuloy ang emosyon. Si Bianca umiiyak sa sahig, napapatingin kay Nolan. Halatang naghahanap ng kahit isang pag-asa. Kuya, please. Mahina ang boses at halos napuwing sa takot. Ngunit si Nolan, matatag ang postura at malinaw ang desisyon. Ang nakaraan ay nakaraan na, sambit niya. Hindi ko nababalikan. Tapusin na natin to. Tahimik ang silid. Ang mga mata ng ina at kapatid ay punong-puno ng gulat at takot sa bigat ng mga salita. Hindi sila sigurado kung may puwang pa sa puso ng anak para sa kanila. Si Nolan humihinga ng malalim at tumingin sa bintana. Ramdam ang hangin ng bagong simula. Isang simula na hindi na nakabase sa galit. Hindi na sa pera, kundi sa pagpili ng tama at sa pamilya na tunay niyang pinoprotektahan. Ang nakaraan ay nagtapos. Ang pamilya nagulat, umiiyak at nakatitig sa kanya. Si Nolan ay matatag, buo ang puso at malinaw ang isip. Tapos na ang lahat. Ang bagong kabanata para sa pamilya at kay Elara at Liam ay magsisimula na ngayon. Tahimik ang boardroom. Ang mga mata ng board members ay nakatingin kay Nolan. Halatang nag-aabang ng desisyon ng batang CEO na matagal na lang sinusundan. Sir Nolan, handa na pong report ng kumpanya? Mahinang sabi ng assistant. Ngunit si Nolan nakatayo sa gitna ng silid. Matagal na nakatingin sa bintana. Pinagmamasa ng lungsod na dati niyang pinamumunuan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Everyone, I resign. Effective immediately. Tahimik ang silid. Ang mga mata ay nagulat. Halatang hindi makapaniwala sa sinabi ng leader na matagal na lang sinusunod. I'm choosing my family. Dagdag niya ng malinaw at matatag. Hindi pera, hindi posesyon, kundi ang pamilya na tunay na mahal ako. At ang buhay na gusto kong buuin kasama sila. Tahimik na lumabas si Nolan sa boardroom. Ang bawat takbang niya ay may bigat, pero ramdam ng bawat isa ang katatagan at determinasyon niya. Iniwan niya ang mansyon, ang pera, at maging ang pangalan na matagal niyang pinangarap. Sa kabilang silid, naghihintay naman si Carla, ang dati niyang kasunduan sa kasal. Nolan, bulong niya, halatang may halong takot at pasasalamat. Napangiti si Nolan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa respeto. Carla, gusto ko lang magpasalamat. Sabi niya habang tumitingin sa mata ng babae. Alam ko, simula pa lang. Kasunduan lang pagpapakasal natin. Pero sa kabila ng lahat, nirespeto mo pa rin ako. At yon ang pinahahalagahan ko. Napangiti si Carla. Halatang may halong lungkot at ginhawa. Salamat rin, Nolan. Kahit papaano, kahit ganon, alam kong may respeto ka rin sa akin.
Alam ko naman na hindi mo talaga ako mamahalin pareho ng pagmamahal mo kay Elara. Tahimik silang nag-usap. Halatang may bigat ang nakaraan ngunit may respeto na namamagitan sa kanila. Walang pagmamahalan na nabuo, pero may mutual respect. Isang bagay na hindi kayang baguhin ng pera o posisyon. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Elara, hawak ang kamay ni Liam. Tumingin siya sa malalaking pintuan. Si Nola nakatayo, nakatingin sa kanila. Hindi siya sigurado kung magiging okay ulit ang lahat sa kanila ni Nolan. Ang lahat ng nakaraan, sakit at lihim ay dumating sa puntong ito. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Ramdam niya ang init ng kamay ni Liam sa kanya. Ang presensya ng lalaki sa harap nila at ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Tahimik si Nolan. Pinagmamasa ng inaasahang pamilya na muling mabuo. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang lahat. Ang tiwala at pagmamahalan ay kailangang muling patatagin. Si Elara huminga ng malalim at pinisil ang kamay ng anak. Liam, kailangan natin maging matapang. Bulong niya habang pinagmamasan si Nolan. Ang bawat hakbang, bawat desisyon ay may bigat, pero ramdam niya ang pag-asa. Si Nolan ay nakatayo sa harap nila. Matatag, hawak ang bagong simula. Si Elara ay nasa labas, hawak ang kamay ni Liam. Nakatingin sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Ang puso niya ay mabilis ang pagtibok. Hindi niya alam kung handa na ba siya pero ramdam niya ang bagong simula sa harap niya. Biglang may yabag sa likod niya. Ang bawat takbang ay matatag. Simple, walang kasamang yaman, walang bodyguards, walang anumang luho na dati ay palaging kasama. Lumapit si Nolan, nakasuot ng simpleng damit. Ang mukha ay seryosong ngunit may liwanag sa mata. Wala na akong kayamanan, pero kaya kong buuin kayo araw-araw. Malumanay niyang sabi. Tahimik naman si Elara. Hindi agad makapaniwala sa narinig. Ang puso niya ay tumigil sa ilang saglit. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Napaiyak si Elara, ngunit mabilis din niyang pinilit kontrolin ang sarili. Sigurado ka? Tanong niya na nanginginig ang boses. May halong takot at pag-asa. Tumango si Nolan. Halatang matatag. Oo, sagot niya ng malinaw at matatag. Kayo ang tahanan ko. Si Liam tumingin sa ama. Halatang ramdam niya ang init ng presensya nito. Dahan-dahan niyang niyakap si Nolan ng anak. At sa parehong sandali, niyakap din niya si Elara. Tahimik ang paligid. Ang mga tunog ng lungsod ay tila napalitan ng katahimikan at init ng pamilya. Si Elara huminga ng malalim. Ramdam ang bigat ng nakaraan na unti-unting napapawi. Handa na ako. Bulong niya at halatang may halong takot at pag-asa. Handa na kaming tatlong buuin muli ang buhay natin. Si Nolan tumingin sa kanila at ngumiti ng taimtim. Hindi na tayo aalis sa isa't isa. Simula ngayon, bawat araw ay para sa atin. Bulong niya. Ramdam ang determinasyon at pagmamahal. Si Elara niyakap ang ama at anak. At sa loob ng sandali, lahat ng pangungulila, takot at sakit ay naglaho. Ang silahis ng araw ay bumalot sa kanila. Tila binabate ang bagong simula ng pamilya. Tahimik sila habang naglalakad palayo sa mansyon. Hindi kailangan ng yaman, titulo o kasikatan. Ang tanging mahalaga lang ay ang pagkakaroon ng isa't isa. Si Liam ay tumakbo sa pagitan nila. Halatang masaya at ligtas. Papa, Mama, masaya ako. Bulong ng bata. Halatang ramdam ang ligaya sa bawat hakbang. Si Elara tumingin kay Nolan at ngumiti. Punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat sa lahat. Bulong niya. Halatang naiiyak pa rin, ngunit masaya. Tahimik ang paligid ng maliit na lang bahay. Hindi kasing laki ng mansyon, hindi kasing marangya, pero ramdam ng init at puso sa bawat sulok. Ang mga pader ay simpleng pininturahan. May maliit na dekorasyon at may bakanting hardin kung saan pwedeng maglaro si Liam. Si Nolan nagwawalis ng bakuran, nakangiti habang pinagmamasa ng anak. Papa! Sigaw ni Liam na tumakbo patungo sa kanya. Dalang maliit na plastik na laruan sa kamay. Nakangiti si Nolan at niyakap ang bata. Ang galing mo anak, tingnan mo, maayos ang bakuran natin.
Sabi niya na halatang masaya. Sa loob, si Elara ay nagluluto, abala sa paghahanda ng tanghalian. Tahimik siyang napangiti habang pinagmamasdan sina Nolan at Liam sa labas. Ang ganda ng buhay natin ngayon. Bulong niya sa sarili, halatang ramdam ang kapayapaan at ligaya. Pagkatapos magwalis, tumulong si Nolan sa kusina. Natuto siyang magluto, kahit simpleng ulam lang. Ramen, sinangag at itlog, ngunit para sa kanya bawat hakbang ay puno ng pagmamahal. Nakangiti si Elara habang ramdam niya ang dedikasyon ng lalaki. Ang sweet mo talaga, biro niya, ngunit halatang pagmamahal sa tono ng boses. Lumabas si Nolan kasama si Liam. Hawak ang maliit na basket ng prutas at tinapay. Halika anak, kain tayo sa labas, sabi niya habang pinagmamasdan ng paligid. Si Liam tumakbo sa kanilang dalawa, halatang masaya at ligtas sa bagong buhay na kanilang binuo. Papa, Mama! Sigaw niya na halatang excited sa bawat hakbang. Sa isang malapit na kanto, nakatayo naman si Mrs. Estrella, tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya na kayang lumapit sa kanila, ngunit ramdam niya ang init at saya ng pamilya. Umiiyak siya ng tahimik, iniisip ang mga pagkukulang, galit at sakit na naganap noon. Bago umalis, iniwan niya ang sobre sa isang pader sa bakuran ng bahay nila Nolan. Lahat ng mana para kay Liam, simbolo ng paghingi ng pagpapatawad at bagong simula. Tahimik niyang iniwan ang lugar, habang pinagmamasdan sa malayo ang tatlong magkayakap, sina Elara, Nolan at Liam. Ramdam niya ang katahimikan at kapayapaan. Alam na ang pamilya ay buo at masaya. Si Nolan at Elara magkahawak ang kamay. Dahan-dahan naglalakad sa hardin. Bitbit si Liam sa kabilang kamay. Ang hangin ay mahinahon, puno ng aroma ng bulaklak at bagong simula. Ang saya talaga ng simpleng buhay na to. Bulong ni Elara. Nakangiti habang pinagmamasdan ng ama at anak. Nakangiti si Nolan, halatang ramdam ang kasiyahan at ginhawa sa puso. Alam mo Elara, hindi lahat ng yaman at titulo ang kayang bumuo ng pamilya. Kailangan lang pagmamahal, tiwala at dedikasyon, sagot niya. Tahimik silang naglakad. Bawat hakbang ay may kasamang tawanan at halakhak mula kay Liam. Papa, Mama, tingnan niyo po ito, sigaw ng bata habang naglalaro si Liam na tagpuan niya ang sobre sa sahig. Dahan-dahang binuksan ni Nolan at nakita ang laman. Lahat ng mana ng ina binigay na nakalaan kay Liam. Nagkatinginan sila ni Elara. Halatang nagulat, ngunit ramdam ang pag-ibig at respeto. Tumango si Nolan at gumiti sa Elara. Isang ngiti ng pagpapatawad at bagong simula para sa kanilang pamilya. Si Nolan tumawa habang niyakap ang bata at si Elara hindi mapigilang umiti. Sa bawat sandali, ramdam nila ang init ng pamilya. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang lahat ng sakit, galit at takot ay napalitan ng kapayapaan at pagmamahal. Nakatayo sila sa labas ng kanilang bahay. Magkahawak ang mga kamay ni Nolan at Elara. Bitbit si Liam. Ang araw ay dahan-dahang lulubog. Nag-iwan ng kulay ginto sa paligid. Parang binabati sila sa bagong simula. Tahimik silang naglakad. Walang yaman, walang titulo. Tanging pagmamahal at pamilya ang dala. Si Liam naman ay tumakbo sa kanila. Tumatawa at halatang ramdam ang seguridad at saya. Sa likod nila, ang sobre na iniwan ni Mrs. Estrella ay simbolo ng pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa apo. Isang panibagong simula na may respeto at pagmamahal. Hindi lahat ng nawawala ay patay na. Minsan, bumabalik para itama ang mundo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!